Hi guys. So bago ko start yung politics seminar ko, um, gusto ko lang mag-share ng konting story sa experience ko, realistic experience ko. Kanina, may nagsabi sa akin na nakaka-interact na siya ng ilang beses na babae na dalaga. Sinabihan niya ako, wala akong ginagawa. Nagpapahinga ako sa isang area kasi galing akong ano, ah, walking required endeavor. Kumakain ako ng chicken biryani. Tapos sinabihan niya ako bigla. Like, hindi ko kasi siya masyadong nakausap no kasi busy nga ako, napapahinga. Dahil napapahinga. Ang tahimik mo naman. Gumanon siya sa akin. Tapos, alam mo yun. Tapos, hindi ko siya sinagot kasi nagpahinga muna ako. Actually, sinagot ko naman siya pero hindi ko muna sobrang penlano pagkatapos ako sabihan. Nagpahinga lang ako, nagpapahinga pa kasi ako. Tapos maya, binalikan ko siya. Tapos, nilapitan ko siya, sabi ko, ano ba kailangan kong sabihin sa'yo? Tapos sabi niya, ha? Bakit? May kailangan ba akong sabihin sa'yo? Tapos tumatawa-tawa siya, tapos kinukomfort niya ako kunyari. Sabi niya, ay, hindi naman sa ganun, hindi naman ganun yung ibig sabihin. Tapos sabi ko, syempre ikaw nagtitinda, tapos ako, may, may ginagawa ako. Pagod na pagod ako. Tapos yung umalis na ako, hindi na ako umawa, hindi na ako umepal. Alam mo yun. Kasi ano kaya, silent fighter type of public speaker ako. Actually, sa generation na to, wala na ako naririnig na nakaka-receive ng compliment na famous figures galing sa fans nila na na ano na ibang level yung public speaking skills nila. Na ibang level yung public speech skills nila. Wala akong naririnig na gano'n. Na ibang level yung public speaking skills nila. Tuntua ako kasi meron akong fanboy na Indian na sinabihan ako na, hindi naman sinabi, pero pinapa-feel sa akin na magaling akong public speaker in different level. Yung skills ko, different level. Ganun yung pinapa-feel niya sa akin yung ganun. Anyways, ayun nga. Sa government pala ng United Arab Emirates or UAE, no? Pag Emirati ka, kasi 2 million lang yung population ng Emirati. Kaya nagpo-provide pala sila ng malaking financial assistance. Pagka gusto mo na magkapamilya or gusto mo magkabahay, pinoprovidean ka nila ng up to 12 million pesos doon sa UAE, yung government nila. So natutuwa ako. Ang ganda nun kasi sakto lang naman kasi konti yung population nila. Kahit na mayaman pero hindi mo naman masasabi na lahat magsasucceed sa businesses nila eh. How if starter pa lang sa business, di ba? Hindi basta-basta magsasucceed, we can say the thing. Hindi natin masasabi na basta-basta magsasucceed pag starter pa lang sa business. So magandang idea yun. Tapos, meron ako nabalitaan na 2 dentist, nahuli sila, kinulong sila kasi nagpapanggap sila na licensed. Wala pa pala silang license, nahuli ng pulis, wala silang lisensya. Tapos, nakasuhan sila ng Philippine Dental Act tsaka Cybercrime Prevention Act. Ibig sabihin ng cybercrime is yung gumagawa ka ng krimen gamit ang internet. Yun. Oo, kasi nang-i-scam sila sa internet. Kumukuha sila ng customers, nag-online business, nag-online job sila, kumukuha sila ng customers para sa pagdidentista. Hindi naman pala sila licensed doctors. So, ang pangat tingnan nun. Tapos may nawawalang bride, hanggang ngayon hindi pa nawawala. Ilang weeks na rin. Alam ko 10 years silang nagsasama. 10 years silang nagsasama. Ang alam ko, ganun. Tapos, 2 years na silang engaged. So, ang sakit para sa groom to be. Kasi yung bride to be, hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala. Ilang weeks na. Hindi pa rin nahahanap. Ilang weeks na.